Wala na po ako sa sarili, nasobra na siguro sa inom. Ayun, hindi kami napigil. Ang ingay namin doon sa may kalsada. Dumating yung pulis. Binabaan kami, tapos inano ako ng baril. Ako po dati, isang Katoliko. Hindi po ako lumaki sa amin, sa mga magulang ko. Binigay po nila ako sa isang doktor sa amin. Unang buhay ko ang lumaki ako doon, parang naging akong katulong hanggang sa lumaki ako. Pero pinapag-aral po nila ako. Pinagbawalan ako ng doktor noon na makipagkita sa magulang ko. Yung ginagawa, tinatago ba ako doon sa taas, kwarto. Minamaltrato po ako noon eh. Parang sadista sila. Palagi ka na lang nila binubugbog. Yung mga anak niya, minsan sinusuntok ka sa ulo, ito sa katawan. Tapos yung doktor naman, minsan nagkamali ako noon. Tinutukan ako ng baril. Dahil doon, lumayas ako noon. Nagtrabaho na po ako noon. Doon na po ako nagkalayawan. Sari-saring inuman. Nalasing ako noon kapag away. Wala na po ako sa sarili. Nasobra na siguro sa inom. Ayun, hindi kami napigil. Ang ingay namin doon sa may kalsada. Dumating yung pulis. Binabaan kami. Tapos inano ako ng baril. Dadalhin sana kami para ikulong. Nakiusap sila. Pinagbigyan naman kami. Uuwi na lang. Lumuwas pa ako noon para mag-abroad. Hindi naman natuloy. Isang araw na sumasakay ako sa jeep, nakadungaw lang ako sa bintana ng jeep, nakita ko ang dating daan. Yun ang nagpapansin sa akin. Sabi ko, ano yun? Nang gabi na yun nag-inuman kami, mga kapitbahay ko. Habang nag-inuman kami, may isang kapatid doon. Bumaba siya, may dala siyang Bible. Habang nag-inuman kami, pinangangaralan niya kami ng Biblia. Merong mga ngaral doon na lahat ng tanong, sinasagot. Sunod na araw, niyaya kami, may Bible Expo pala sa RJ Building, sukat. Sumama kami. Tahimik lang ako nakikinig, yung kasama ko yung nagtatanong. Tungkol doon sa bato na binigay daw kay Moises. Yung taon 1996 na yun, imbita niya kami, may doktrina, baka gusto niya sumama. Tumanggi pa ako noon. Pag taon naman 1997, nagyaya siya uli. Dala na rin ng hiya ko, sumama ako. Doon ko lang masasabi na kakaiba yung narinig ko. Para akong binuhusan ng tubig na malamig. Pagkatapos, ang saya sa kalooban na hindi ko may paliwanag, para akong lumulutang. Tinuloy-tuloy ko ng doktrina. Nabautismuhan ako noong April 30, 1997. Nung maanib ako, naranasan ko nung pagsubok na yun. Nawalan talaga ako ng trabaho. Matagal ako nakatambay. Walang pamasahe. Ang ginawa ko noon, naglakad na lang ako mula Port State hanggang sa lokal ng sukat para lang makadalo. Kapatid ko, alam niya na member ako. Sabi niya noon, yung samahan yan, kulto. Tinawag nga niya akong demonyo. Sabi ko, demonyo ka! Wala, ngiti-ngiti na lang ako. Iniwan ko na lang siya. Taon 1998, may kasama akong Blue Boys na kapatid, si Brad Gary. Nagkasakit siya. Nagpa-diagnose siya. Yung bato niya, natutunaw. Nagsasabi sa amin, naawa ko sa kanya. Kasi kita ko yung kalagayan niya. Kung nalala ko nun, yung tinuturo na Brad Ely, sa yung Brad Daniel, na kung sino mang mayroon sa sanlibutan ito, ipagkait ang kanyang awa doon sa kapatid na nangangailangan, paano mananang pag-ibig nandun sa kanya. At nalaman naman ni Brad Ely yun. Kaya naganap siya ng magdo-donate noon. Nung magpa-check kami, ako lang yung nakitaan doon, nakamatch kami ng dugo. Hindi ko man naisip na
Ano mangyari sa akin, basta matulungan namin siya. Nung isa na lang bato ko, may sabi ng doktor, bawal magbubuhat ng mabigat. Pati si Brad Ailey nun, sinasaway ako nun. Nakita niya ako nun, nung nagpupuyat ako. Nagtad-tad ako nun ng bawang. Oh, bakit ka nagpupuyat? Bawal pa sa'yo puyat. Tulog ka na. Nasa Murong kami nun eh. Kita niya ang kinakain ko, may hotdog. Bawal sa'yo ang maalat. Bawal sa'yo yung mga process na pagkain. Ang mensahe ko lang sa mga kapatid, magtumibay talaga at humawak sa aral. At palaging gumawa ng mabuti talaga. Huwag magliban sa pagkakatipon. Kasi pag nagliban tayo, doon humihina ang ating pananampalataya. Ako po si Brad Cesar Martir at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos ng marami.